Mga kababayan, maligayang pagbabalik ho sa Pinas Balita. Ngayon po'y araw ng Biyernes, May 1 ho, 2026. Aalamin po natin kung merong bagyong papasulod ng par ngayong first week and second week po ng May. So sa atin pong tinatawag na tropical cyclone threat potential, panibagong labas lamang po ito. Kung makikita ho ninyo simula May 4 hanggang sa May 10, meron pong dalawang low pressure area na lalapit po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Parehas ho ito na nasa low dyan sa category para maging tropical depression or tinatawag din natin mahinang bagyo. Pero may mga possible na senaryo ito at mga pagbabago pwedeng malusaw o pwede rin ma-develop bilang isang tropical storm, no? Or sabihin natin medyo malakas-lakas po na kategorya ng bagyo. Sa atin po nga tinatawag na advanced weather forecast, ito ipapakita ko sa inyo. Ito nga dalawang LPA, nakikita na po ito. Meron na itong tinatawag na track system. Dalawang track system po ang ating patuloy na minomonitor dito sa dalawang sama ng panahon. Ito ho, no? Tignan nyo mabuti sa ating imahe, sa ating image. Ito po. Narito po ang karaniwang track ng tropical cyclone na tinatawag na rin bagyo, tropical depression, mahinang bagyo, para sa buwan ng Mayo. Ito yung sinasabi nating mabubuong bagyo first week and second week po ng May. Sa track number 1 natin, ito ho, no, makinig pong mabuti. Posible pong mabuho ang bahagi, no, sa bahagi ng Western Pacific, ang bagyo at papasok po sa loob ng par at lilis naman magre-record pasilangan patungo po sa bahagi ng Japan. So, tignan nyo mabuti etong ating track image natin. Yan yung sinasabi natin na scenario 1 and meron tayong scenario 2 o track number 1 and track number 2. Sa track number 2 po natin, posible pong mabuo ang bagyo sa bahagi po ng Western Pacific, papasok sa loob ng par, tatama o dadaan sa Central Luzon at tutungo po sa bahagi ng South China Sea. So, dalawang senaryo ang ating patuloy na minomonitor dito sa dalawang low pressure area na papasok po sa second week po ng May, simula May 4 hanggang sa May 10, dyan po natin aabangan at imo-monitor po ng mabuti. So ngayon ho, para malinaw din sa ating mga kababayan, silipin natin at tignan natin yung ating pinaka-leg na mapa, obserbahan natin mabuti para din makita nyo ng leg kung ano ba yung kaganapan sa lagi po ng ating panahon. Ito ho mabuti mga kaibigan, kung makikita nyo ho, wala pa naman tayo sa ngayon, no, na aktibong bagyo na minomonitor po sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Makikita nyo yung mapa natin, clear na clear po siya sa low pressure area at bagyo. Walang bagyo pero meron tayong hangin. Itong hangin na yan, tinatawag ko yan na easterlies or yung malansangang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. At bandang silangan, tignan natin mabuti, merong sirkulasyon ng hangin dito o namumuo cloud cluster, pumpul na kaulapan, may chance maging low pressure area sa mga susunod na mga araw or mga oras. At pasok yan sa May 4 hanggang sa May 10 na banta po ng low pressure area. So ito po, sa atin pong tinatawag na forecast weather condition, ang pangunahing weather system pa rin na nakakaapekto sa bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay ito po ang easterlies. So ito yung mga lugar babanggitin ko po mga kababayan, mga kaibigan. Sa area ho ng eastern na Visayas, kasama po ang Caraga, ang Davao Oriental, ay makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms lalo na po sa hapon at sa bandang gabi. Dahil po sa easterlies. Ang easterlies mainit na hangin pero yung sobrang init ng hangin niya, nade-develop po yung mga localized thunderstorms sa pag-evaporate po ng singaw ng init galing po sa ilalim ng lupa. So yun ho, no, yung mga binanggit kong lugar, mag-ingat sa posibleng banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag nagkaroon ng biglang bugso ng mga malalakas na ulan, lalo na ngayong hapon at gabi ng Biyernes. Sa nalalabing bahagi o area po ng Metro Manila, ilang bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, apektado pa rin ng malawak na sirkulasyon po ng easterlies. Ito yung easterlies, nakikita nyo mabuti. Yan po yung pangunahing hangin o weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero unti-unti nang lumilipat sa transition ng patag-ulan. Ito po, no, para sa mga hindi pa nakakalam, mas mapapaaga po yung pagpasok ng tag-ulan.
ngayon po nga taon po ng 2026. At yung sinasabi naman na Super El Nino, sobrang tag-init ay mararanasan pa late 2026. So wag natin agad abangan yon dahil nga po kung makikita nyo, nagkakaroon na ng mga pag-uulan parte ng Eastern Visayas area, lalo na po sa hapon. Patransition na po tayo, palipat na tayo sa medyo maulan po na panahon. No? Kaya yung mga naghihintay ng tubig ulan ay ito na po, mararanasan na po natin yan. So ito po mga kaibigan, ang easterlies ay magdudulot to yung localized thunderstorms yung nagiging epekto po niyan. Tumbo sa ating tinitignan na advanced weather system as a tropical cyclone threat potential natin, yung mga area naman na posibleng pong madaanan ng papalapit po na low pressure area dito po sa may bandang masilangan po ng ating bansa sa first and second week po ng May ay mataas ang chance ang dumaan dito sa Eastern Visayas area, papunta po ng North Luzon, Central Luzon, at sa taas po, Hilagang Luzon. Yun yung track and scenario number 1 natin. Sa track number 2 natin, pwede ang mag-recurve at pumunta po sa bandang silangan taas po ng ating bansa. So mga kaibigan, mga kababayan, kinakailangan ngayon po ay maging handa tayo sa mga posibilidad na pwede po mangyari. Bagamat tula naman tayo nakikita sa ngayon na magiging malakas o super type po na bagyo sa pagpasok ng May, nasa 1 hanggang 2 pinakamax na bagyo na ang posibleng magbuo ngayong buwan po ng May. At alam naman natin yung huling bagyo natin, yung super typhoon Sinlaho na nasa labas lamang ng PAR, hindi natin kinoconsider yun bilang pangatlong bagyo ngayong 2026. Kaya naman po ang mabubuong bagyo ngayong May o Mayo ay tatawagin pa rin Bagyong Kaloy. Yung iba sinasabi napakatagal na ng Bagyong Kaloy, pero actually hindi pa naman talaga nabuo ang Bagyong Kaloy. No? Pinapangunahan lamang ng ibang weather forecaster. So mga kaibigan ko, mga kababayan, isasummarize ko yung update natin. Easterlies at localized thunderstorms ang pangunahing weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa, at meron tayong banta ng flood cluster o magiging LPA na rin dito po sa may bandang silangan ng ating bansa. No? At wala naman direktang epekto, pero mag-ingat at maging handa sa banta ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Kung lalabas ng mga bahay, ugaliin magdala po ng payong, sombrero, kapote para sa biglang pag-uulan sa hapon. Yan muna ang pinaka-latest update natin muli. Pinaswalita, naghahatid